Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo, sapat na ang aking biyaya. Ikaw na siyang Alpha at Omega. Ang simula at ang wakas ay tinatawag mo ako na sumunod sa iyo. At sa paglalakad sa likuran mo, Panginoon, ang aking kaluluwa ay napupuno ng kapayapaan kahit na ang mundo ay gumugulo sa akin. Naway ang iyong ilaw ang gumabay sa bawat hakbang na aking ginagawa. Naway ang iyong salita ang maging aking kalakasan. Sa paglipas ng mga taon at mahihirap na sandali, ipinakita mo sa akin na walang kadiliman na hindi kayang pawiin ng iyong ilaw. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin ng mag-isa, sa pakikisama mo sa akin, sa pag-aliw mo sa akin sa mga pagsubok, sa pagiging ligtas kong kanlungan. Sa iyo ako nagtitiwala, Panginoon. Sa iyo ko natatagpuan ang lahat ng aking kailangan. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan, aking aliw, aking pananggalang, aking kaligtasan. Ikaw ang bato na kung saan gusto kong itayo ang aking buhay, at ang aking kaluluwa ay sa iyo. Araw-araw iniaalay ko sa iyo ang aking puso, upang baguhin mo ito, dalisayin mo ito, punuin mo ito ng pag-ibig. Ikaw, na siyang walang sawang bukal ng awa, bigyan mo ako ng biyaya, na lubos na magtiwala sa iyo, na ibigay ang aking sarili ng walang pag-aalinlangan. Naway kapag ang aking pananampalataya ay humina, ang iyong pag-ibig ang magtaguyod sa akin, at kapag ang aking lakas ay naubos, ang iyong biyaya ang magpanibago sa akin. Jesus, sa tabernakulo, naghihintay ka ng may tingin na puno ng pag-ibig at awa. Umaasa, sabik kang punuin ang aking buhay ng iyong presensya, ng iyong kapayapaan, ng iyong biyaya. Hayaan mo akong hayaan ang aking sarili na mahalin mo, Jesus, sapagkat ikaw lamang ang aking tunay na kaligayahan. Ikaw ang aking kapayapaan. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang bukal na pumapawi sa uhaw ng aking kaluluwa. Naway ang aking buhay ay maging isang patuloy na gawa ng pagsamba at pasasalamat sa iyo. Naway ang aking mga iniisip, aking mga salita at aking mga gawa ay kalugod-lugod sa iyo, upang luwalhatiin kita sa bawat sandali. Sa iyong presensyang sakramental, ang lahat ay nagbabago. Walang sakit na hindi mapapagaan, walang paghihirap na hindi mawawala, walang takot na hindi matutunaw. Kapag lumalapit ako sa iyo ng may tapat na puso, karapat-dapat kang mahalin, Jesus na sakramentado, sapagkat lahat ng ginagawa mo ay puno ng kabutihan. Lahat ng ibinibigay mo sa amin ay isang manifestasyon ng iyong walang hanggang pag-ibig. At ako, maliit na tao, gusto kong tumugon sa pag-ibig na iyon. Gusto kitang mahalin tulad ng pagmamahal mo sa akin, sa paraang walang pag-iimbot at walang pag-aalinlangan. Turuan mo ako, Jesus, na magmahal tulad ng pagmamahal mo. Walang hangganan, walang pagkamakasarili, walang kondisyon. Naway ang aking pag-ibig sa iyo ay maipakita sa aking pag-ibig sa iba, sa aking pagkahabag, sa aking pasensya, sa aking kakayahang magpatawad. Gawin mo akong instrumento ng iyong kapayapaan, isang refleksyon ng iyong awa. Sagradong puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala, sapagkat sa iyo ko natatagpuan ang kapayapaan na labis kong hinahanap. Sa iyo ko natatagpuan ang ligtas na kanlungan para sa aking kaluluwa. Kapag dumarating ang mga pagsubok, kapag ang kadiliman ay pumapaligid sa akin, alam ko na ikaw lamang ang makapag-iilaw sa aking daan. Nagtitiwala sa iyong awa,
Alam ko na sa iyo ang aking kaligtasan, sapagkat ikaw ang mabuting pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Ang sagradong puso ni Jesus ang aming pag-asa, aming lakas at aming kanlungan. Kapag ako'y nanghihina, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y naliligaw, ikaw ang aking gabay. Kapag ako'y natatakot, ikaw ang aking katapangan. Sa iyo ko ang lahat, Jesus. Puso ni Jesus, maalab sa pag-ibig para sa amin. Pag-alabin mo ang aming puso sa iyong pag-ibig. Naway ang aming mga puso, marupok at mahina, ay lumakas sa iyong presensya. Naway ang aming pag-ibig sa iyo ay lumago araw-araw. At naway, sa pamamagitan mo, matutunan naming mahalin ang iba tulad ng pagmamahal mo sa amin. Puso ni Jesus, huwag mong pahintulutan na ang aking pag-ibig sa iyo ay lumamig. Kundi, tulad mo, ang aking puso ay palaging magliyab sa apoy ng pag-ibig at debosyon. Naway ang bawat gawa ng aking buhay ay maging isang ekspresyon ng malalim na pag-ibig na ito na nararamdaman ko para sa iyo na hindi kailanman mapapatay. Banal na puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga mamamatay, palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, sapagkat ikaw, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, ang tunay na ilaw. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa amin. Maawa ka sa amin, matamis na puso ni Jesus. Gawin mo kaming palaging mas may kamalayan sa iyong pag-ibig at sa iyong presensya. Tulungan mo kaming mamuhay sa isang patuloy na estado ng pagsamba at pasasalamat. Naway, hindi namin kailanman malimutan na ang bawat hininga na aming hinihinga, bawat tibok ng aming puso ay isang regalo ng iyong maawaing pag-ibig. Sagradong puso ni Jesus, sinasamba kita, pinupuri kita, at nagpapasalamat ako sa iyo para sa iyong sakripisyo at iyong pag-ibig. Araw-araw, sa bawat sandali gusto kitang purihin, sapagkat ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian. Naway lahat ng sumasamba sa iyo sa Eukaristya ay maranasan ang pagbabago ng kanilang mga puso. Naway ang iyong pag-ibig ay bumuhos sa buong mundo, sa buong sangkatauhan, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, sa mga hindi naniniwala sa iyo. Naway ang iyong sagradong puso ang maging kanlungan para sa lahat. Naway ang iyong pag-ibig ay humipo at magbago sa mga puso ng lahat ng tao, upang sama-sama maluwalhati at mapuri ka namin magpakailanman. Sa mga sandali ng kahirapan, kapag ang mga pagsubok ng buhay ay tila imposibleng tiisin, ipinagkakatiwala ko ang aking sarili sa iyo, Jesus. Sagradong puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Alam ko na hindi ako nag-iisa, na ikaw ay kasama ko. Naway ang iyong awa ay bumalot sa akin at magbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ang aking kaluluwa ay nagpapahinga sa iyo, sapagkat alam ko na, sa huli, ang iyong pag-ibig ang magdadala sa akin sa tagumpay. Matamis na puso ni Maria, ipanalangin mo kami, at gawin mo kaming mamuhay araw-araw ng may higit na pag-ibig at debosyon kay Jesus, iyong anak. Ihanda mo ang aming mga puso upang tanggapin ang kanyang biyaya at kanyang pag-ibig. Maging aming kanlungan, matamis na ina, at turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo. Naway ang iyong pusong maternal ay palagi kaming gabayan sa iyong anak, at naway sa pagsunod sa iyong halimbawa, makapamuhay kami bilang tunay na disipulo ni Kristo. Purihin ang sagradong puso ni Jesus, sa langit at sa lupa magpakailanman. Naway lahat ng mga bayan at bansa ay
makilala at igalang ang iyong pag-ibig na sakramentado. Naway, sa pagtanggap ng iyong katawan at dugo sa Eukaristya, ang aming mga buhay ay magbago at kami ay maging mga saksi ng iyong awa at pag-ibig. Sinasamba kita, Jesus na sakramentado, para sa lahat ng hindi sumasamba sa iyo, hindi nagmamahal sa iyo, hindi naghahanap sa iyo. Gawin mo kaming iyong ilaw sa mundo. Naway ang iyong pag-ibig ay bumuhos sa amin at sa buong mundo, at naway maibahagi namin ang pag-ibig na iyon sa lahat ng aming kapatid. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang sagradong puso ni Jesus sa Eukaristya. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang sagradong puso ni Jesus sa Eukaristya. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang sagradong puso ni Jesus sa Eukaristya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na puso ni Jesus, ilagay mo sa amin ang iyong pag-ibig, iyong kapayapaan, iyong biyaya. Naway ang iyong presensya ang maging aming kanlungan, aming lakas at aming kaligtasan. Sa iyo lahat ay natatagpuan namin, sapagkat ikaw lamang ang makakapuno sa aming puso. Salamat Panginoon para sa iyong walang hanggang pag-ibig. Pinupuri at pinagpapala ka namin magpakailanman. 5 minutos kong Jesus sakramentado. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na Jesus, naroroon sa tabernakulo, tahimik at madalas na nakakalimutan sa mga walang laman na simbahan. Ikaw ang laging naghihintay sa maliliit na kaluluwa na naghahanap sa iyo, nakikinig sa bawat taos pusong panalangin at tumutugon ng may walang hanggang pag-ibig. Panginoon ng pag-ibig, alam kong mahal mo kami kahit na minsan ay hindi kami nagmamalasakit at lumalayo. Nakikiusap ako na hipuin mo ang aking puso, linisin ang aking mga pagkakamali, at gawin akong ganap sa iyong pag-ibig at sa iyong presensya. Panginoon ng Eukaristya, bigyan mo ako ng matibay na pananampalataya upang manatili akong matatag sa harap ng mga pagsubok sa mahirap na daigdig na ito. Panginoon ng awa, baguhin mo ang aking puso upang maging katulad ng iyo, puno ng habag at kabutihan sa mga nakapaligid sa akin. Panginoon ng liwanag at katotohanan, gabayan mo ako upang hindi maligaw at upang palaging lumakad sa karunungan ng iyong liwanag. Ninanais kong mapalapit pa sa iyo, araw-araw ng mas malalim sa iyong pag-ibig at sa pagkakilala sa iyo. Ikaw ang bukal ng buhay, ang tunay na kapayapaan at ang walang humpay na lakas sa aking buhay. Jesus, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang alalahanin na nagiging mas kitang-kita sa ating lipunan. Ito ang gawin ng pagpapaliban na kilala bilang prokrastinasyon. Ang terminong ito ay nagmula sa Latin na may pro na nangangahulugang pabor at crastinus na nangangahulugang bukas. Ang procrastination ay hindi lamang ang pagpapaliban sa ating mga gawain, kundi pati na rin isang paraan upang iwasan ang mga responsibilidad at harapin ang mga kahirapan. Inilalayo tayo nito sa pagiging proaktibo, pinapahina ang ating tiwala sa ating sarili at minsan, pinapagod ang ating kalooban na hanapin ang kabutihan. Panginoon ng karunungan, turuan mo kaming pahalagahan ang bawat kasalukuyang sandali upang magtrabaho ng may responsibilidad at sigasig ngayon. Hinihiling ko na tulungan mo kaming talikuran ang prokrastinasyon upang ang bawat aksyon namin ay magbunga ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manatili ka sa akin sa bawat sandali ng kahinaan.
upang matatag akong magtiwala na sa iyo. Ang lahat ay maaaring maging makabuluhan at maganda. Ang gawin ng prokrastinasyon ay hindi lamang nagiging sanhi ng pagtigil ng ating pang-araw-araw na buhay, kundi nakakasira rin ito ng malubha sa ating buhay pananampalataya. Para sa mga Katoliko, ang pagpapaliban sa buhay espiritual ay hindi lamang isang hamon, kundi isang malaking panganib na madaling makapaglayo sa atin sa Diyos. Ang mga may misyon sa puso na hanapin siya at gabayan ng iba tungo sa Kanya ay maaaring mahulog ng hindi namamalayan sa bitag ng katamaran at kapabayaan. Lahat tayo sa ilang panahon ay nakaramdam ng pagkakasala sa pagpapaliban.